Sa nakaraang linggo ay natapos tayo kung saan makikita ang isang matandang Hoklubon na may pagkamarahang nakikisuyo kay Xia Yuning upang makumbinsi itong pag-usapan na lamang ang lahat kaysa mauwi pa sa labanan. Na agad din namang tinugunan ng dalaga ng may pagkapelusupo ni Alice na di ito madedaan sa usapang matinugayong ang pakay niya lang naman talaga ay para libangin ang mga hangal, kaya naman inasar pa niya si tanda ng old fogey. Dahilan upang maging awkward ang sitwasyon para sa matandang rayumahin gayong di siya makapaniwalang basta-basta na lang siya tatampalasanan ng misteryusong dalaga at tatawagan pa siya nito sa di nais na palayaw. At habang libang naman si Xia Yuning ay makikita ang paghahanda ng hangal ng isang atake ni Alice na di nito nagustuhan ang paraan kung paano sila kausapin ni Xia Yuning. Kaya naman makalipas lamang ng ilang sandali ay mabilis na din itong umatake habang kumpiyansadong sinasambit na tuturuan niya daw muna ng leksyon ang dalaga at tatanggalan ng maskara bago kausapin. At ang mabilis namang pag-atake ng pabigla-biglang hangal ay ikinagulat ni Xia Yuning na makikitang bahagyang naalarma sa biglaang naging kilos ng hangal. Subalit inaasahan na niya talaga ang mga ganitong kaganapan kaya naman agad din siyang nakagawa ng kilos para protektahan ang kanyang sarili, at sa kanya namang ginawa ay makikitang matagumpay ito sa pagdepensa. Na agad din naman niyang sinundan ng isang purong pisikal na pag-atake upang ipamuka sa hangal kung sino ang mas lamang sa kanila sa malapitang labanan, at makikita sa mukha ni Xia Yuning ang pagkakumpiyansa ni Alice na talagang malaki ang tiwala nito sa kanyang lakas. Subalit kahit na mabilis ang mga pag-atake ay matagumpay pa din itong nadepensahan ng hangal ngunit base sa kanyang mukha ay di maitatangging lubhang napakalakas ng ginawang atake ni Xia Yuning na nakalikha pa ng malakas na impact matapos ng salpukan. Habang di naman pumayag ang hangal na basta na lang tumanggap ng pag-atake kaya naman mabilis itong bumawi ng sunod-sunod na mga pag-atake na gumuguhit sa kadiliman ng gabi. Gayunpaman ay matagumpay na nasabayan ni Xia Yuning ang sunod-sunod na pag-atake kaya naman makikita na ang patuloy na pag-init ng laban sa pagitan ng dalawa, kung saan wala sa kanilang pareho ang nagpapakita ng pagkadihado sa kanilang sukatan ng lakas. Kaya naman dahil sa nangyari ay napasabi na lang ng may pagka-seryoso sa kanyang isipan ng hangal, at ayon dito na lubos daw siyang pinahahanga ng dalaga gayong kahit na isa lamang itong bata ay napaka-polido na ng mga galaw nito na para bang dumanas na ito ng mahihirap na laban sa kanyang nakaraan. At nang napagtanto ng hangal na di din magtatagal at lalamang na sa kanya ang dalaga sa malapitang labanan ay agad din siyang dumistansya para makapaghanda sa isang pag-atake mula sa malayo kung saan eksperto ang mga flame martial artist. Subalit nang makita naman ito ni Xia Yuning ay di siya nakaramdam man lang ng pagkabahala gayong malaki talaga ang kumpiyansa niya sa kanyang lakas kaya naman bamantong hininga na lamang ito ng may pagka-aruganti. At nang makita naman ng hangal ang pagpapabatid ng dalaga sa kung gaano ito kakumpiyansang kayang-kaya niya silang lahat ay agad siyang natahimik na animoy kaklase nyo lang mga idol na napahiya sa classroom. Subalit makikita naman sa isang gilid si tanda na para bang may napansing hindi tama sa mga kilos ni Xia Yuning gayong malinaw namang di ito nagpapadalos-dalos sa kanyang pag-atake na para bang wala itong balak pumuslang. At nang napagtanto ng matanda na talagang may mali base sa kanyang pag-aanalisa ng mga galaw ng dalaga ay may pagkaalarma niyang isinigaw na meron daw hindi tama sa mga kaganapan kung saan malinaw daw na kinukuha lamang ng dalaga ang kanilang atensyon para magpahabol at sayangin ang kanilang mga oras sa di malamang dahilan. At nang marinig naman ito ni Xia Yuning ay agad siyang nainis sa matanda gayong nabisto nito ang kanyang pakay kaya naman nilinggan niya ito ng may pagkaseryoso na animoy gustong manggurot na parang guro nyo lang sa klase. Habang sa parihong sandali, nang marinig ng hangal ang sinabi ng matanda ay agad siyang voluntaryong nagpaiwan upang labanan ang dalaga habang ang iba naman ay agad niyang inutusang magdamaling bumalik para magkaroon ng bantay sa palasyo gayong segurado daw siyang may kasamahan ang dalaga sa panghihimasok. At nang marinig naman ito ng lahat ng mga bantay na nakapalibot sa dalaga ay agad na din silang nagdamaling bumalik kasama ang matandang may rayuma sa daliri upang agad na makapaghanda sa mga papwedeng mangyari, at nang makita naman ito ni Xia Yuning ay agad din siyang nag-alala sa ating bida gayong lubhang napakadami ng bantay na papunta sa lugar kung nasaan si Ye Xinghe. Kaya naman agad pa niyang kinumbinsi ang mga timang para wag munang umalis kung saan sinabi nito na di pa daw siya gaanong nasisiyahan kaya naman wag na munang magsialis ang lahat sa pag-aakalang susundin siya ng mga hangal subalit sa kanyang ginawang pagtawag ay walang nakinig na animoy mga matatandang bingi lamang. Subalit ang ginawa naman ng dalaga na pagbilang ng atensyon ay nakita ng hangal na pagkakataon para umatake,
kaya naman di na niya sinayang pa ang pagkakataon at agad na din siyang gumawa ng isang sneak attack patungo sa dating prinsesa. At nang maramdaman naman ito ni Xia Yuning ay agad siyang naalarma, subalit para sa isang high-rank cultivator ay madali din lamang sa kanya ang agad na dumipinsa at may pagkaseryoso niyang inintay ang pag-atake. Subalit bagamat matagumpay siya sa pagdepensa ay agad din naman siyang nagulat sa kanyang napagtanto na para bang iba ang pakay ng hangal sa ginawa nitong atake, gayong bahagya lamang ang pressure na dulot nito sa kanya. At di nga siya nagkamali sa kanyang naramdaman nang bigla na lamang ibalik ng hangal ang kanyang kamay sa isang napakabilis na pagkilos, dahilan upang di na makailag pa ang dalaga, gayong di niya inasahan ang mga galaw ng lalaki. At sa isang animoy belly dancing na kilos ay makikita nating matagumpay na nagawa ng hangal na bantay ang kanyang pakay, at yun pala ay ang pagtanggal nito ng maskara sa mukha ni Xia Yuning upang makilala niya ang kanyang kaharap na may di pambihirang talento. Maya-maya pa matapos ng biglaang salpukan ay may pagkamayabang na sinambit ng hangal na bantay ng Eternal Heaven family na ngayon daw ay makikita na niya kung sino ang pangahas na dalaga na may lakas ng loob para guluhin ang kanilang sect. Habang makikita naman si Xia Yuning na bahagya pa ding tinakpan ang kanyang mukha upang subukang itago ang kanyang pagkakakilanlan at upang di agad matapos ang kanyang pakikipaglaban. Subalit naisip din ito na sa pagkakataong iyon ay wala na din siyang magagawa pa, gayong sa oras na magsalpukan silang muli ay siguradong makikilala din siya ng hangal, kaya naman inalerto na lamang niya ang kanyang sarili upang maghanda sa mga susunod na kaganapan. At nang tuluyan ng makita ng hangal ang mukha ng kanyang kaharap ay labis siyang nagulantang at agad din niyang nakilala ang dalaga, kung saan nang makilala niya ito ay may pagtataka niyang tinanong kung bakit at ano daw ang pakay ng prinsesa sa pagpunta sa kanilang clan sa oras ng gabi. At ang tanong naman ng hangal ay didiriktahang tinugunan ni Xia Yuning, at sa marahang boses ay nadidismaya niya lamang na sinambit na di na daw masaya ang mga nangyayari, gayong kilala na siya ng hangal kaya naman aalis na lamang siya dito. At matapos niya itong masabi ay agad na din itong kumilos upang umalis sa lugar, habang naiwan naman ang hangal na makikitang labis na lamang ang pagtataka at pagkalito sa ginawang panggugulo sa kanila ng prinsesa. At umalis na lamang ito nang di nagpapahiwatig ng anumang dahilan ng lahat, habang di naman niya namamalayang nagmumuka na siyang ligaw na kunaho sa kakaisip sa mga naganap na parang timang na nakatulala. Habang mula naman sa malayo ay makikita ang mabilis na pagkilos ni Xia Yuning papalayo sa Eternal Heaven family, senialis na tapos na din siya sa kanyang mga ginawa at tuluyan ng lilisan. At makalipas pa ng ilang sandali ay tuluyan na din siyang nakalampas sa hangganan ng sect, kaya naman walang pagdadalawang isip siyang tumalon. At ang mabilis naman nitong pagdating ay agad na napansin ni Ye Xinghe na makikitang may pagkakol na nakasandal sa puno, at kanina pa pala nito iniintay ang pagbabalik ng dalaga para sabay na lumisan sa sect ng mga hangal. At nang mapansin naman ng dalaga na ang ating bida ay bahagya siyang nabigla, gayong di niya inaasahang mas nauna pa pala sa kanya ang ating bida, kaya naman napasabi na lamang ito na kanina pa daw pala nandito si Ye Xinghe. Subalit agad din niyang idinagdag ng may pagtataka kung bakit tila di daw ata kasama ni Ye Xinghe si An Suiyan na kanilang pakay sa pagpunta, sabay tanong sa kung ano daw ang nangyari, at tila bigo ata silang mailabas ito sa malamunting lupang pamilya na pinagmulan nito. Na agad din namang tinugunan ni Ye Xinghe at may pagkaseryoso niyang nilinaw na nag-alala daw ng lubos si An Suiyan sa mga papwedeng nangyaring di maganda, kaya naman di niya ito naisama. Subalit ganun pa man daw ay di sila nabigo, gayong ayon daw kay An Suiyan ay magbibigay na lamang ito ng signal sa kanila sa oras na damating ang araw ng pagtungo nila sa capital, kung saan dito daw sila gagawa ng paraan para makatakas at makasama sa kanilang dalawa. Na agad din namang tinugunan ni Xia Yuning at marahan niyang sinabi na inaasahan na daw niyang ganito ang mangyayari, gayong kilala na daw niya ang kanyang kaibigan kung saan wala daw itong pinagkaiba kay Advance mag-isip ng Maynila, at aminado daw siyang mas maingat itong magdesisyon kaysa sa kanya. Matapos naman itong makapagsalita ay agad na ding nag-akit ang ating bidang umalis na, gayong wala na din daw naman silang magagawa pa sa Eternal Heaven family at mas mabuti na lang daw na magpahinga at matulog ng mahimbing. Na tinugunan lamang ni Xia Yuning ng isang di mawaring tingin na animoy nagpapahiwatig ng kalungkutan sa di malamang dahilan. At matapos nito ay makikita na ang dalawa na mabilis na ding kumilos upang lumisan sa lugar, habang mapapansin pa rin ang di kapanipaniwala nilang bilis sa pagkilos. Subalit kung nakaabot ka na ka-idol sa puntong ito ng ating video ay isa ka ng alamat na matindi, kaya naman ang mag-subscribe sa ating channel at mag-like sa video ay napakadali sa gaya mong alamat, kaya ano pa ang hinihintay mo kaibigan? Subscribe na para tuloy-tuloy ang saya.
Matapos naman ang patalastas ay ipinapakita sa eksena ang isang malaking bahay mula sa Eternal Heaven family at base sa katahimikang bumabalot sa paligid ay siguradong nasa loob ang lahat ng mga hangal para pag-usapan ang biglaang panggugulo ng prinsesa sa kanilang pamilya. Maya-maya patuluyan ng lumipat ang eksena kung saan ipinapakita ang mga kaganapan sa loob ng isang magarbong silid at makikita nga dito ang mag-ama kung saan maging sa loob ay mapapansin din ang labis na katahimikan gayong tila walang gustong mag-umpisa ng pag-uusap patungkol sa mga naganap kani-kanina lamang. Gayunpaman ang pansamantala lamang ang naging katahimikan nang bigla itong putulin ng ugok na si An Yuanlong nang bigla nitong sabihin nitong napag-alaman daw niya na nagpunta sa kanilang pamilya ang prinsesa at nag-umpisa ng kaguluhan sa pamamagitan ng pagsira nito sa kanilang courtyard wall. At matapos niya itong masabi ay agad na din niyang pinasundan ng isang mariing tanong sa kung ano daw ang kinalaman ng pagpaparamdam ng prinsesa kay An Suyen. At gusto daw niyang magpaliwanag ito ngayon din na bahagya namang ikinagulat ni An Suyen na animoy wala itong alam sa nangyari. Mariin pang nasambit ng dalaga sa kanyang isipan na di daw niya sukat akalaing kasama pala ni Ye Xinghe si Jia Yuning sa pagpunta sa kanya, subalit ganun pa man daw ay kailangan niyang umisip agad-agad ng dahilan na paniniwalaan ng hangal niyang ama para di mabisto ang totoong mga nangyari. Kaya naman makikita na ang dalaga na bahagyang natahimik sa isang gilid na animoy nag-iisip sa kanyang mga isasagot na paliwanag na hinihingi ng makasarili niyang ama na parang yung iba dyan mga idol na walang paki sa kalagayan ng iba. At matapos namang makapag-isip ng dalaga ay may pagkamalumanay na niyang ipinaliwanag ang mga nangyari sa pamamagitan ng paglalahad mula sa umpisa sa kung bakit nanggulo daw kamo si Jia Yuning sa kanilang pamilya. Kung saan sa di malamang dahilan daw ay napag-alaman ng kanyang kaibigang si Jia Yuning ang pagkaka-confined niya sa loob ng Eternal Family, at dahil na din daw sigurado sa pag-aalala nito ay palihim itong nagpunta sa kanya at matapos niya daw maikwento ang kanyang kalagayan ay bigla na lamang itong sumabog sa galit. Sinubukan pa daw niyang pakalmihin ang kanyang kaibigan na matagumpay daw namang nakinig sa kanya subalit di daw niya alam na gumawa pa rin ito ng gulo matapos nitong makalabas ng silid at baka daw dahil sa di na nito napigil ang pang magtimpi sa sobrang inis kaya naman nakagawa ito ng ganang bagay. At sa mga naging saad naman ng dalaga ay bahagyang tinamaan ng hangal gayong base pa lamang sa mukha ng kanyang anak at tuno ng pananalita nito ay agad niyang napagtanto ang labis na pighitang namumuo sa isip ng dalaga at malaking tampo sa kanya. Kaya naman pinili na lamang niyang paniwalaan ang kwento ni An Suyen at marahan ding nagpaliwanag na ang ginagawa daw nila ay para sa kapakanan lamang ng kanyang anak, kung saan dahil daw sa kagustuhan niyang nagkaroon ito ng maayos na hinaharap ay ipinagkasundo niya ito sa mayamang pamilya. Subalit sa nakikita daw niya sa mukha ni An Suyen ay parang di nito naiintindihan ang kanyang magandang intensyon, gayon pa man daw ay gusto niyang ipabatid sa kanyang anak na madami daw sa kanilang kasapi ang naiinggit dito gayong makakasal ito sa isang noble boy kaya dapat daw ay intindihin itong mabuti ng dalaga. At ang pagkukunwari naman ng hangal ay sinang-ayunan na lamang ng dalaga gayong wala na din naman siyang magagawa pa dito subalit mapapansin parent sa kanyang mukha na talagang napipilitan lamang ito sa pagtanggap ng naging desisyon ng hangal. At nang makita naman ito ng patay gutom na si An Yuanlong ay agad na itong tumayo sa kanyang kinauupuan habang sinasabi sa kanyang anak na naiintindihan daw niya kung bakit ito nalulungkot gayong sa murang edad ay may ikasal na agad ito at malalayo sa kanilang pamilya. Subalit dagdag pa ng patay gutom na ito na sino daw namang ama ang hindi naghangad ng ikabubuti ng kanilang mga anak para sa kanilang kinabukasan, sabay tanong kung di daw ba ito naiisip ni An Suyen para pakitaan siya nito ng labis na pagkatamlay. Dagdag pa ng patay gutom na si An Yuanlong na ang pakakasalan daw ni An Suyen ay isa sa mga great noble mula sa capital, at sa oras daw na may kasal ang dalaga dito ay siguradong mas dadami pa ang maaari nitong ma-enjoy na mga bagay at di na niya aalalahanan pa ang kalagayan ng kanyang anak. Na tinugunan lamang ni An Suyen ng isang bahagyang pag-ungol senialis ng kanyang pagsang-ayon subalit di pa din nawawala ang pananamlay nito senialis na di siya kumbinsido sa mga dahilan ng kanyang ama gayong alam naman niya ang tunay nitong pakay kaya gusto siya nitong ipakasal sa isang pamilyang may mataas na status. Habang mapapansin naman ang nakakademonyong mukha ng patay gutom na si An Yuanlong na mariin lamang na nakatingin kay sa kaawa-awang dalaga na animoy walang paki sa kanyang anak. Maya-maya pa ay tuluyan na ding lumabas ng silid ang hangal at agad na din niyang pinutol ang kanilang pag-uusap sa pamamagitan ng pag-uutos kay An Suyen na bumalik na daw ito sa kanyang silid upang magpahinga gayong malalim na daw sa gabi at masyado ng maraming nangyari ngayong araw.
Habang naiwan naman ang dalaga sa silid na di pa rin makakilos sa kanyang kinatatayuan dahil sa pagkalugmok at pagsisisi na nagkaroon sa ng isang kasumpa-sumpang ama sa kanyang naging buhay na walang iniisip kundi ang pansarili nitong kapakanan. Nanatili pang nakatayo ang dalaga sa kanyang kinalalagyan ng ilan pang mga sandali habang di pa din ito kumikilos at sa isip-isip ng dalaga na sana daw ay isinilang na lamang siya sa isang normal na pamilya gaya ni Ye Xinghe upang di na niya pagdaanan pa ang ganitong buhay. Nagpatuloy lamang si Ansuyan sa pagtingin sa papalayo niyang nakakademonyong ama na saksakan ng pagkapatay gutom na animoy kapitbahay niyo lang mga idol at mapapansin pa rin ang labis na pagsisisi sa mukha ng dalaga dahil sa nangyayari sa kanya ngayon. Matapos naman ito, makalipas ng magdamag ay lumipat naman ang eksena sa Asher Feather family kung saan mapapansin ang tila maaliwalas na panahon ngayong araw. At ipinapakita ang mga kaganapan dito kung saan matapos nilang makalaya sa kamay ng mapang-abusong pamilya ng Dark Moon family ay nagsimula na din ang mabilis na pag-unlad ng kanilang clan habang mapapansin ang pagdadagsaan ng iba't ibang mga cultivator mula sa buong Blue Carp Town. Makikita din sa ibang dako ng pamilya ang masasayang mga maskuladong mga cultivator habang nagtatagisan ng lakas ang iba sa pamamagitan ng banong braso habang masaya namang nagsisigawan ang ibang mga cultivator na nanunood ng laban. Maya-maya pa muling lumipat ang eksena kung saan sa isang silid ay maririnig ang pagsasalita ng isang lalaki at may ipinapaliwanag itong isang paraan daw na sa tingin niya ay makakabuti sa pagkakaayos ng kung anong ginagawa nila, na agad din namang sinang-ayunan ng kausap nito. At makalipas lamang ng ilang sandali ay tuluyan nang ang ipinakita sa eksena ang nagsalita at ito pala ay walang iba kundi ang ating bida kasama si Zia Yuning at Uncle Patriarch Yejun kung saan bigla na lamang may napansin ang matanda na kung ano na kumuha ng kanyang atensyon mula sa kanilang ginagawa. Nang biglang isang sigaw ang malakas na umalangaw mula sa isang cultivator at natataranta nitong tinatawag ang pangalan ni Ye Xinghe na para bang may kung anong kaganapan ang bigla na lamang nangyayari sa kanilang clan. Maya-maya pa ay tuluyan na din nakalapit sa ating bida ang naghahabol hiningang cultivator at ito ay si Ye Xingyun at matapos niyang makalapit ay paputol-putol niyang sinambit sa ating bida na may isa na naman daw ang nagpakita, na agad namang tinugunan ng ating bida at marahan niyang sinabi na kumalma daw muna si Ye Xingyun upang masabi daw nito ng malinaw ang gusto niyang sabihin upang magkaintindihan daw sila sa kung ano ang sinasabi nitong nagpakita. At nang marinig naman ito ng pinsan ng ating bida ay agad niyang tinumbok ang di niya masambit kanina at patungkol daw ito sa pagdating ng isa na namang cultivator na nasa antas na ng 7th Heavenly Layer Realm at ayon daw sa misteryosong cultivator ay gusto daw nitong sumali sa kanilang clan, at nang marinig naman ito ng ating bida ay agad siyang napangiti gayong mabuting balita daw ito para sa kanya. At sa isang malakas na boses ay nagagalak niyang sinabihan ang kanyang mga kasama na agad na daw silang magdamali sa pagpunta sa bulwagan upang tingnan kung sino ang cultivator na sinasabi ni Ye Xingyun sa kanya at upang malaman din niya ang tunay nitong pakay sa kanilang pamilya. Matapos nito ay lumipat naman ang eksena sa isang lugar sa loob ng Asher Feather Clan kung saan mapapansin ang pagtitipon-tipon ng napakadaming cultivator para tingnan kung sino ang dumating, na animoy mga maraites lamang sa inyong lugar mga idol na di pahuhuli sa balita. At makalipas nga lang ng ilang sandali ay tuluyan na ding dumating si Ye Xinghe sa bulwagan kung saan nagtitipon ang napakadaming mga maraites ng kanilang clan, subalit di naman pahuhuli dito si Ye Xinghe na makikitang nagdudumali na din. Habang ipinapakita naman sa eksena si Yingyang nakasalukuyang nakikipag-usap sa isang misteryosong matanda na siyang tinutukoy ni Ye Xingyun na cultivator na may lakas ng 7th Heavenly Layer Realm na gustong sumali sa kanila. Maya-maya pa ay tuluyan na din napansin ni Yingyang ang pagdating ng ating bida sa eksena, dahilan upang makuha nito ang kanyang atensyon at mapalingon sa kinaroroonan ni Ye Xinghe. At matapos makalapit ng ating bida ay agad nang tumayo si Yingyang at sinabi nito kay Ye Xinghe na kanina pa daw nag-aantay ang matanda niyang kausap sa ating bida para sa pag-uusap sa pakay nito sa kanilang clan. At matapos namang makapagsalita ni Yingyang ay agad na ding nagsalita ang ating bida kung saan magalang niyang binati ang matanda at ayon sa ating bida na ikinagagalak daw ng kanilang clan ang pagdating nito. At bago pa niya tanungin ang pangalan ng matanda ay agad munang humingi ng dispensa ang ating bida patungkol daw sa pag-aantay ng matanda ng matagal gayong di niya daw agad nabalitaan na may bisita pala sila, sabay tanong kung maaari na daw ba niyang malaman ang pangalan nito. Na agad din namang tinugunan ng matanda at sa isang maangas na tuno ay sinambit niya ang kanyang pangalan kung saan siya daw ay si Ling Jiu, subalit mas kilala daw siya ng karamihan sa pangalang Spirit Eagle gayong ito daw ang bansag niya sa nayon.
Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan sa malalaman natin na magkakilala pala ang prinsesa at ang matandang binyansagang Spirit Eagle sa di malamang dahilan. Sa pagpapatuloy din ay isang pagbabanta ang bibitawan ng matanda sa ating bida dahil sa napag-alaman nito mula kay Zia Yuning na bahagyan namang kaka-awkward ng ating bida. Bukod pa dyan ay madami ding kapanapanabot na tagpo ang ating masasaksihan, kaya kung umabot ka sa huling segundo ng ating video ay masasabi kong isa ka talagang alamat idol, subalit kung di mo nagawang mag-subscribe kanina dahil nakapokus ka sa panunood ay ngayon muna subscribe ang ating channel kasama ng bell icon na may kapangyarihang makapagbigay ng signal sa iyong cellphone kada may upload tayo. Hanggang sa muli mga kaibigan, paalam!